Baka ito ang maging dahilan ng pagkalugi ng negosyo ko. Ano, Dennis? Magkapatid tayo tapos ganyan ka sa akin? Pagbabayarin mo pa talaga ako sa restaurant mo? Oo naman kuya. Tsaka malaki naman yung sahod mo dyan sa trabaho mo ah. Kuya, pwede ba akong manghiram ng pangpuhunan lang sana? Medyo kinapos kasi ako sa budget. Bakit? Magninegosyo ka? Anong alam mo sa pagninegosyo? Oo kuya, susubukan ko lang sana. Tsaka magaling naman ako magluto. Kaya magbubukas ako ng isang maliit na kainan. Talaga ba? Iitlog lang naman yung alam mong lutuin. Tapos magtatayo ka ng kainan? Hindi naman kuya. Tsaka natuto naman ako ng ibang luto dahil sa kapapanood ko ng online. Sa kakapanood mo lang? Nako, sigurado hindi masarap yan. Hindi pa nagsisimula yung negosyo mo, pero ngayon pa lang nangangamoy panis na. Si kuya talaga. Hindi naman siguro kasi pag-uusahin ko naman. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng trabaho. Mas gusto ko talaga magnegosyo kuya. Kasi mas malaki yung kikitain ko kapag negosyo. Kaysa magtrabaho ako habang buhay akong nakatali sa amo ko. Sa tingin mo ba, magtatagumpay yung negosyong itatayo mo? Huwag ka nang umasa, Dennis! Sige na, nakakasira ka ng araw. Wala akong papahiram sa'yo. Sige na kuya, babayaran ko rin naman agad. Saan ka kukuha ng pambayad mo? Diyan sa itatayo mong negosyo? Na sigurado namang malulugi? Sige kuya, wag na lang. Maghahanap na lang ako sa iba. Oo, sa iba na lang. Baka sakaling may mauto ka diyan sa itatayo mong negosyo. Pre, O, anong balita, pre? mukhang malabo kung masimulan yung pangarap kong negosyo. O, bakit naman, pre? Kinapos kasi yung budget ko. Hindi naman ako nakahiram kay kuya. O, bakit naman? Ba't hindi ka pinhiram ng kuya mo? Dahil sigurado naman daw na malulugi yung itatayo kong negosyo. Grabe naman yung kuya mo, masyadong negative. Di ba dapat siya nga yung sumusuporta sa'yo? Tsaka, dalawa na lang kayo, di ba? Kaya nga eh, kung nabubuhay siguro si nanay at tatay, sigurado magiging proud sila sa akin ngayon. Nako, pre. Alam mo yung mga padugo natin, minsan sila pa yung humihila sa'yo pababa. Kaya nga pre, mas lalo nga akong ginaganahan eh. Kasi alam kong mali yung sinasabi nila sa akin. Ganito na lang, pre. Gusto mo, hati tayo. Ako nang bahala doon sa iba mong gastusin para hindi ka rin mahirapan. Sigurado ka ba pre? Oo naman, pre. Talaga to. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Mas mabuti ka pa pre. Mas naniniwala ka pa sa akin kaysa sa sarili kong kapatid. Ano ka ba, pre? Matagal na tayo magkaibigan. Tsaka alam ko naman na hindi mo ko lulukuhin. Sige pre, salamat ah. Hayaan mo. Sisiguraduhin kong magtatagumpay yung negosyo natin. Sige, pre. Naniniwala ako na magtatagumpay yung negosyo natin. Sige pre, alis na ako. Sige, sige. Ingat. Kuya, O, bakit? alis muna ako. Saan ka pupunta? Diyan lang. May asikasuhin lang ako. Kumusta na yung sinasabi mong itatayo mong negosyo? Ayos naman kuya. Naasikaso ko na. Baka next month, magbubukas na yung restaurant. Aba, akalain mo, may nauto kang nagpautang sa'yo? Kawawa naman yung taong nagpahiram sa'yo. Sigurado ako, hindi mo ibabalik yung pera niya. Hindi naman sa ganun kuya. Tsaka naniniwala naman ako na magiging maayos yung takbo ng negosyo ko. Hay nako, Dennis. Umasa ka pa talaga? Nandamay ka pa ng ibang tao sa pagbagsak mo? Buti pa nga yung ibang tao, naniniwala sa akin. Kahit hindi ko kaano-ano, ikaw na sarili kong kapatid, puro pangahatak pa ibaba ang naririnig ko sa'yo. Sinasabi ko lang sa'yo yung totoo para magising ka sa ilusyon mo. Masyado ka kasing naghahangad ng mataas. Ayaw mong tumulad sa akin na mataas yung sahod sa trabaho. Magkaiba tayo kuya. Kung ikaw okay na sa'yo yung ganyan, ako hindi. Kasi ayaw kong maging empleyado habang buhay.
Dahil gusto ko naman to pa rin, ang mga pangarap ko. Kung nabubuhay lang sila nanay at tatay, sasabihin din nila sa'yo yung mga sinasabi ko. Hindi kuya, kung nabubuhay lang sila nanay, sigurado ako na susuportahan nila ako. Hindi kagaya mo, hindi mo na nga ako tinutulungan, puro panliliit pang naririnig ko sa'yo. Buti pa yung ibang tao, nagtitiwala sa akin. Pero ikaw na kapatid ko, hindi! Magtitiwala talaga sila sa'yo kasi hindi ka nila kilala, Dennis. Ako, kilalang kilala na kita. Kaya alam ko kung hanggang saan lang ang kakayahan mo. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako sa mga kadramahan mo. Bahala ka nga kuya, diyan ka masaya eh. Parang si kuya yun ah. Mapuntahan nga. Oh kuya, anong ginagawa mo dito kuya? Uy, ikaw pala yan. Dito kasi naisipan kumain ng mga katrabaho ko. Masarap daw yung mga pagkain dito. Ah, ganun ba? Mabuti naman at nagustuhan nila yung pagkain dito. Teka, ikaw, anong ginagawa mo dito? Ito na yung sinasabi ko sa'yo kuya, yung kainan na itatayo ko. Ha? Ito na mismo? Yung negosyo mo? Oo kuya, ito na yon. May 1 taon na rin mula nung nagbukas kami. Akalain mo, Dennis, nakachamba ka? Ito pala yung sinasabi ng mga katrabaho ko na masarap yung mga pagkain. Oo kuya, ako mismo nagtitimpla ng mga pagkain dito. Siguro mga gutom lang siguro yung mga katrabaho ko nung kumain sila dito. Kaya nasabi nilang masarap. Sa bahay nga, minsan nagluto ka ng itlog, sunog pa. Kuya, matagal ng panahon yun. Tsaka bata pa ako noon. Kahit na, hindi ka naman nakapag-aral sa pagluluto. Kaya paano kang magiging magaling dyan? Eh ang layo nga ng kurso mo sa pagluluto. Wala naman yan kuya, sa kung anong natapos ko. Ito talaga yung gusto ko, ang magluto. Kaya ito ang ginawa kong negosyo. Sigurado ako, magsasawa din yung mga tao sa luto mo. Hindi magtatagal, magsasara din tong negosyo mo. Hindi naman siguro kuya, kasi nag-iisip naman ako ng mga bagong recipe para sa kanila. Yung mga kakaiba, para hindi naman sila nagsasawa. Umaasa ka pa talaga na magtatagal to? Ang dami ng kainan na tinatayo dito. Di magtatagal, lilipat din yung mga tao. Kasi mas masarap yung luto nila kasi bago. Ganyan na ba talagang tingin mo kuya? Akala ko pa naman matutuwa ka. Dahil nakita mo na natupad na yung pangarap ko. Pero ganyan pa rin ang lumalabas sa bibig mo. O paano? Pasok na ako sa loob. Baka hinihintay na ako ng mga kasamahan ko. Saka isa pa, ikaw naman yung may-ari nito. Para sasabihin ko sa mga kasamahan ko na libre ko na to. Teka kuya, hindi ko sasagutin yung pagkain nyo ngayon. Di ba nga ikaw ang nagsabi na malulugi itong negosyo ko? Baka ito ang maging dahilan ng pagkalugi ng negosyo ko. Ano, Dennis? Magkapatid tayo tapos ganyan ka sa akin? Pagbabayarin mo pa talaga ako sa restaurant mo? Oo naman kuya. Tsaka malaki naman yung sahod mo dyan sa trabaho mo ah. Di naman siguro kabawasan yun sa mga kakainin mo. Sige, una na ako sa'yo kuya. May pupuntahan pa kasi ako. Hello, Dennis. Oh kuya, napatawag ka. Dennis, meron ka bang extra dyan? Bakit kuya? Malit na lang kasi yung sasahurin ko. Dahil ang dami ko ng late, saka nakailang absent na rin ako. Dahil sinamahan kong magpa-check up si Ate Lisel mo. Bakit kuya? Paano sa Ate Lisel? Buntis kasi siya at masilan yung pagbubuntis niya. Kaya pinaglib ko muna siya sa trabaho. Ah, ganun ba kuya? Ano naman ang maitutulong ko kuya? Kung pwede sana, ikaw muna yung magbayad ng mga bills dito sa bahay. 2 months na rin kasi akong hindi nakakabayad ng tubig at kuryente. Malaki kasi ang gastos namin sa check-up ni Lisel. Ah, ganun ba kuya? Sige kuya, magsisend na lang ako ng pera sa bank account mo. Papasobrahan ko na lang para pandagdag sa pangangailangan ni Ate Lisel. Ay, hindi na. Yung mga bills na lang, Dennis. Nakakahiya kasi, hindi ka na nga nakatira dito sa bahay. Tapos sa'yo ko pa ipapabayad yung mga bills. Okay lang yun kuya. Huwag mo nang isipin yun. Isasend ko na lang sa bank account mo. Sige, salamat. Babayaran din kita pag nakaluwag-luwag ako. Kahit huwag mo nang bayaran kuya. Sige kuya,
Marami pa kasi akong gagawin. O sige, mag-ingat ka. Bye. Sige Manong George, paka-deliver na lang dito yung mga soft drinks. Kasi marami na rin nakatambak ng mga basyo dito. Sige, salamat. O kuya, napadalaw ka. Kakain ba ulit kayo ng mga katrabaho mo dito? Hindi. Ikaw talaga yung sadya ko dito, Dennis. Bakit kuya? May problema ba? Hindi, wala naman. Ibabalik ko lang sana yung hiniram kong pera sa'yo. Ah, ganun ba kuya? Hayaan mo na yun. Di ba sabi ko naman sa'yo, wag mo nang bayaran? Salamat, Dennis. Nahiya ako sa'yo kasi hindi ako naging mabuting kapatid sa'yo. Wag mo nang isipin yun kuya. Tsaka hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob sa'yo. Isa pa, tayo na lang ang magkasama. Teka, may iba ako. Kumusta na pala tong negosyo mo? Ito kuya, maayos naman. Sa awa ng Diyos, nagiging magandang takbo. Sa katunayan nga, magbubukas na ang pangalawang branch namin sa bayan. Masaya ako sa'yo, Dennis. Sa kabila ng hindi magagandang sinabi ko sa'yo, at hindi ka pa din nagpatinag at pinatunayan mong kaya mong magtagumpay. Kuya, naging inspirasyon sa akin yon na magpatuloy at huwag sumuko. Lalo na sa negosyo ko, na hindi lagi maganda ang takbo. Basta't naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo, malalampasan mo lahat ng pagsubok na darating sa'yo. Patawarin mo sana ako, kapatid ko. Ang kuya naman, huwag mo nang isipin yon. Halika sa loob, kumain na lang tayo. Tikman mo yung bagong recipe ko. Sige, mukhang masarap yan.